Kumusta kayo? Tara, pag-usapan natin ng isang napakagandang kwentong pambata, ang Zion at ang Himalang Pagbuhay. Susubukan nating himayin at tingnan ng mas malapitan yung structure niya, yung tinatawag na hero's journey para mas maintindihan natin yung mas malalim na mensahe sa likod nito. Game? Simulan na natin! Dito lahat nagsisimula sa isang simpleng tanong mula sa bida nating si Zion sa kaibigan niyang ibon, si Toto. 'Di ba? Dito pa lang, sa tanong na yan, ramdam mo na agad yung pagiging curious at inosente niya. Ganyan nagsisimula ang mga magagandang kwento sa isang ordinaryong mundo at isang batang may mga pambihirang tanong. Okay, so para masundan natin ang maayos yung adventure ni Zion, hahatiin natin to sa 5 bahagi. Ito yung dadaanan natin. Una, yung tawag ng tadhana, tapos yung mga pagsubok sa kanya, yung pagharap niya sa sarili niyang takot, yung huling laban, at syempre, yung pagtuklas sa tunay na himala. Tara na't umpisahan! Unang yugto, ang tawag ng tadhana. Dito, ipinapakilala sa atin si Zion sa kanyang tahimik na bayan, kasama si Toto. Alam niyo yon? Yung simple at masayang buhay. Pero alam naman natin sa mga kwento, hindi pwedeng laging ganon, di ba? May mangyayaring magbabago sa lahat. At ayan na nga, isang araw, may nakita siyang isang kakaibang liwanag sa gubat. Eto na yon. Eto na yung classic na call to adventure. Yung moment na bigla na lang may kakatok sa pinto mo galing sa isang mundo na hindi mo pa nakikita at tinatawag ka para sa isang misyon. So anong meron sa liwanag na yon? Dito na pumasok ang diwatang si Luma para ipaliwanag. Ang himalang pagbuhay pala ay isang kapangyarihan na magbigay buhay. Pero teka, hindi ito para sa lahat. May requirements ika nga. Para lang ito sa mga may busilak na puso at kailangan mo munang patunayan na may tapang ka at kabutihan. Ito na ang magiging quest ni Zion. At syempre, pagkatapos ng gapi ng quest, susunod na ang mga pagsubok. Dito na tayo sa ikalawang yugto, ang mga pagsubok ng puso. Ang ganda ng title, no? Kasi hindi lang lakas o talino ang susubukin kay Zion, kundi yung laman mismo ng puso niya. Tingnan niyo yung unang challenge niya, buhayin ang isang natutuyong puno. At yung paraan niya para gawin to, dun mo makikita kung sino siya. Hindi to magic spell. Una, kinantahan niya yung puno. Pangalawa, kumuha siya ng tubig. At panghuli, ipinagdasal niya. Gets nyo? Yung kapangyarihan niya, hindi basta hokus-pokus. Nanggagaling ito sa pag-aaruga sa totoong pagmamalasakit. At ito yung isa sa mga favorito kong bahagi. Dito mo talaga makikita kung gaano ka-special si Zion. Pag may halimaw, anong normal na gagawin? Siyempre, lalabanan mo. Yan yung typical response. Pero si Zion, iba ang ginawa niya. Pinili niyang kaibiganin. Friendship over fighting. Wow! At hindi lang yan, sunod-sunod yung mga ginawa niya. May kunihong naipit, pinalaya niya. May ibong may pilay, tunulungan niya. At nung may halimaw na gustong pag-away-awayan sila, anong ginawa niya? Pinagkaisa niya ang mga kaibigan niya. Consistent, di ba? Paulit-ulit na ipinapakita na ang tunay niyang lakas ay yung kabutihan niya. Okay, so nalampasin niya yung mga pagsubok sa labas, pero alam naman natin na minsan ang pinakamabigat na kalaban ay nasa loob. Dito na tayo sa ikatlong yugto, ang paghaharap sa sariling takot. Ito yung panloob na laban. Dito sa ilog ng salamin, nagkaroon siya ng isang malaking aha moment. Natuklasan niya na yung himilang pagbuhay na hinahanap niya, hindi pala ito isang bagay na nasa labas. Sa totoo nang, isa lang itong salamin, isang reflection ng liwanag na matagal nang nasa loob ng puso niya. Nung yung anino niya ay naging halimaw, yan yung takot niya na nagkatawang tao. Hindi siya tumakbo. Hinarap niya ito at sinabi yung mga katagang yan. Grabe, yung moment na yon, yung moment na hinarap niya yung takot niya, doon nawala ng kapangyarihan ng takot. Napaka-powerful na eksena. At dahil nalampasan na ang panloob na kalaban, handa na si Zion para sa climax. Ika-4 na yugto, ang laban para sa liwanag. This is it. Dito na niya gagamitin lahat ng natutunan niya para harapin ang mga huling banta. At hindi biro yung mga kalaban niya. Tingnan nyo, paggrabe ng paggrabe. Nagsimula sa isang malakas na bagyo, tapos isang madilim na ulap na nagkakalat ng takot. At ang final boss, isang halimaw na gustong nakawin mismo yung kristal ng liwanag. Pero ito yung pinaka-importante. Kahit sa gitna ng pinakamalaking laban, nanatili siyang tapat sa kung sino siya.
Hindi galit o puot ang ginamit niyang sandata, kundi yung hindi natitinag na kabutihan at tapang. At yun mismo yung nagpanalo sa kanya. Hindi dahas, kundi puso. At sa wakas, narating na natin yung dulo. Ang huling yugto, ang tunay na himala. Ito na yung resolution, yung moment na malalaman natin yung pinakaaral ng buong paglalakbay ni Zion. So, natalo na ang kadiliman, bumalik si Zion sa bayan niya, pero hindi lang siya umuwi na isang champion. Dala-dala niya yung elixir, yung gantimpala ng journey niya. At ano yun? Liwanag at inspirasyon. Handa na niyang ibahagi sa lahat yung natutunan niya. At ito yung pinaka-realization niya, na yung pinakamalakas na mahika sa mundo, hindi yung mga spells o kung ano-anong kapangyarihan. Simple lang pala, kabutihan, tapang at pagmamahal. Yan ang buod ng lahat. Kaya ngayon, alam na natin, ano nga ba talaga yung himilang pagbuhay? Hindi pala ito isang bagay. Isa pala itong kombinasyon, isang recipe, ika nga, ang mga sangkap, kabutihan, tapang, pagtutulungan, at pagmamahal. Ito yung mga bagay na kayang bumuhay, hindi lang ng puno, kundi ng isang buong komunidad. Kaya sa pagtatapos, iiwan ko kayo ng tanong na ito. Kung yung liwanag ni Zion ay yung kabutihan at tapang niya, ano naman ang sayo? Ano yung liwanag na gusto mong ibahagi sa mundo? Kasi yun pala ang aral ng kwento, di ba? Na ang tunay na himala ay nasa loob nating lahat, naghihintay lang na matuklasan at higit sa lahat, maibahagi.